Good morning po sa inyong lahat. Nako, December 30 na. Okay, so anong nangyayari po ngayong kaganapan sa ating kapaligiran ngayon? Nagiging busy na po uli. Dahil po today is holiday, nagiging busy na naman po ang mga kasama, mga kababayan po natin sa paghahanda po ng darating na New Year's Eve. So I believe na kahit kayo na nanonood sa akin ngayon ay nagpe-prepare kasi lahat po tayo are excited what will happen this coming New Year 2025. At dahil nga dyan, isa rin po bukod sa Pasko, ang New Year's Eve, it's also a gathering sa ating mga pamilya. Amen po ba dyan? Pero kailangan natin din paghandaan nga ang darating na year na ito, na 2025. Sapagkat sabi nga ni Benjamin Franklin, if you fail to plan, you are planning to fail. Kailangan natin magplano. Ano ba yung gusto natin ngayong darating na 2025? Sa ating pamilya, sa ating sarili, sa ating karir, di ba? Sa ating plano dito sa simbahan, na ating dinadaluhan. Ano ba yung plano natin? Dapat meron tayong mga plans. Para nang sa ganon, meron tayong tinatahak, meron tayong ginugol para tayo may ma-achieve ngayong 2025. Huwag po nating hayaan matapos ang 2025 na wala na naman tayong ma-achieve. Amen po ba dyan? So, ngayon, ang goal natin, para mas maging maayos po ang lahat, because sinabi nga po ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. So, our goal must be centered doon sa kaharian ng Diyos, centered doon kay God. So, kailangan natin, ang goal ngayon is to be Christ-like, maging karoon tayo ng goal na maging kawangis tayo ng Panginoon, because God's ultimate goal for every believer is to be like His Son. Bakit po? Kasi si Jesus Christ, nagre-reflect yan ng glory ng ating amang nasa langit. At kailangan natin dumaan sa proseso. Sa proseso po na akala kasi ng iba, pag attend lang nila sa kanilang local churches, ay nagkakaroon po sila ng paglago. Hindi po. Kahit anong gawin po natin sa ating religious life, attend lang tayo sa ating mga simbahan, local churches, hindi po talaga tayo lalago. Can you imagine, pupunta ka ng McDonald's, pumunta ka ng isang fast food chain. Let's say McDonald's. Pag pumasok ka ba ng McDonald's, you are McDonald's employee? Hindi naman po, di ba? Ang kailangan po natin doon, pag pumasok tayo sa McDonald's, if you want to be part of McDonald's family, kailangan natin pumasok doon sa tinatawag na HR, sa recruitment nila. And magiging part ka ngayon pag nakapasa ka sa kanilang testing, sa kanilang process, ikaw ay magiging part ng McDonald's family. Pero pag ikaw ay pumasok ka lamang sa McDonald's and you buy something there, ang kakawin mo lang yan, you will enjoy the product of McDonald's. Amen? Nandun yung burger, nandun yung chicken, everything na nandoon na pwede nilang i-offer sa kanilang customer, ay nandoon po at mag-i-enjoy ka naman. I am also a fan of McDonald's, but I am not the part of the family of McDonald's. Ganon din po sa kaharian ng Diyos. When you are just attending the church, you are enjoying kung ano meron pong ino-offer ang simbahan, just like McDonald's. But if you are part of the family of God, you're not just attending there, but you are transforming yourself to be part of the family ng Panginoon. Kasi ganoon nga po 'yon. You have to be in the process. Dumaan po sa proseso ang mga employee ng family ng McDonald's. Ganon din po tayo bilang mananampalataya. We must go through the process para po doon sa kaharian ng Panginoon. So ngayong year na to, ito yung goal natin. So kagaya nga po na nabanggit natin kahapon sa 1 John 2, there are three kinds of stages ng paglago po ng isang Christian. At hindi po natin maaalis yan. There are children, there are young adult or the young people, young men, at meron din pa mga adult which is father. So, I don't know kung anong status ng iyong spiritual life, spiritual growth, sa ikaw na sumusubaybay ng program na to. But I believe, ano man yung stage na yan, there's still another stage para sa'yo na ikaw ay mag-mature pa. Amen? Hindi tayo dapat makontento kung ano meron tayo. Amen? Hindi naman kasi lahat ng nasa McDonald family ay isang service crew lamang. Hindi naman lahat sila ay manager or supervisor. Hindi naman sila nandun sa top management. There are stages din po. Why? Because in the family, binubuo po yan ng iba-ibang sector po yon. Ganun din po sa ating spiritual life. Hindi po lahat tayo
children, hindi lahat tayo young men, hindi lahat tayo father. There are stages pa rin po. Ang kailangan natin ngayon, magkaroon tayo ng paglago. Kailangan natin magkaroon tayo ng intentional growth. Amen po ba dyan? Huwag tayong manatiling baby. Kawawa naman yung mag-aalaga sa atin pag nanatili tayong baby. Can you imagine, matagal ka ng pinanganak sa mundong to, nanatili kang baby. 'Di ba? So, mahirap 'yon. Wala naman ako nakita na natiling baby. Yes, ang isip baby nagkaroon po because nagkaroon sila ng problem sa kanilang mind, hindi na develop. Alam niyo po ba, sa Bible po may binabanggit sa Hebrews 5:12 hanggang Hebrews 6 verse 1. Sabi dito, by now you should be teachers. Kaso hindi nga lahat yung sinasabi dito ng Bible. But you need someone to teach you again the first lessons of God's message. You still need the teaching that is like milk. Ito po yung mga hindi na lumalagong Christian. You are not ready for solid food. In verse 13, anyone who lives on milk is still a baby and know nothing about right teaching. So nananatiling baby, kaya po marami po nadadala po sa maling katuruan because hindi grounded ang kanilang buhay sa salita ng Diyos. In verse 14, but solid food is for those who are grown up. They are mature enough to know the difference between the good and evil. In chapter 6 verse 1, sabi dito, so let us grow up to teaching. Let us not go back over the beginning lessons we learned about Christ. We should not again start teaching about faith in God and about turning away from those acts that leads to death. So ibig sabihin, sinasabi dito sa Hebrews, mag-grow na tayo. Can you say to yourself, grow up? Can you say to yourself, kailangan mag-move on tayo this 2025? Amen? So ano po bang gagawin natin? There are only three factors lang po natin, o three things na gagawin natin ngayong 2025. At dito tayo magpo-focus. So stay tuned po tayo dito sa program na to because I will teach you step by steps. Kailangan po natin ng notes, kailangan natin ng ballpen, kailangan natin ng paper so that we can follow ito pong ituturo sa atin ng Panginoon dito. Okay, number one, kailangan natin ng Word of God. Importanteng number one itong Word of God because without this Word, wala tayong pag-uusapan. Amen? In 2 Timothy 3:16, sabi dito, all scripture is inspired by God and is useful to teaching. So lahat from cover to cover ng Bible mo, di ba? Kailangan nyo maghanda ng Bible, no? Sabi diyan, all scripture from cover to inspired ito ng Lord and it's useful for teaching. Tingnan niyo po, susunod dito, for showing people what is wrong in their lives. So nagiging salamin po ang Word of God sa mga bagay po sa buhay po natin na kailangan natin tanggalin, linisin, ayusin. Amen? Sabi pa dito, for correcting faults and for teaching how to live right. That is the Word of God. Number two, circumstances. May darating sa atin ngayong 2025 because our future is uncertain. So, ano ba yung mangyayari sa atin? Para saan ba itong mga bad things na pwede mangyari sa ating sa 2025. There are two kinds po kasi yan, good and bad things po eh. What if bad things nga po? Sabi ng Romans 8:28-29, sabi dito sa circumstances, we know that in everything works together for good to those who love Him. Kung mahal mo si Lord, kay pangit pa yan, kay mabuti pa yan, na darating sa buhay mo, kapatid, pinagpala ka because everything works for God's glory. You know that in everything God's work for the good. Lahat yan ginagawa ng Lord para sa ikabubuti mo at ikabubuti ko. They are the people He called because that was His plan. May plano ng Lord. Ulitin natin ha. They are the people He called because that was His plan. May plano si Lord sa buhay po natin. Kaya niya pinapadaan po tayo sa ganung sistema. Verse 29, God knew them before He made the world and He chose them to be like His Son Jesus. So, pansinin niyo itong dalawang verses na to. In verse 29, God knew them before He made the world and He chose them to be like His Jesus. Kapatid, pinagpala ka. Kasi you are one na gusto ng Panginoon maging kawangis ng ating Panginoong Hesus. Katulad ng ating Panginoong Hesus. Yung character, pag-usapan natin ngayon year 2025 yan, yung character about Christ. Yun ang plano. Kaya yung mga bagay na nangyayari sa atin, isinet na ni Lord yan. Yung body of Christ. Sa body of Christ po, sabi ng Ephesians 4, makikita niyo po dyan sa Bible ninyo, from 4 to 16, lahat po tayo ay tinawag sa isang katawan. Pero iba-ibang bahagi.
Hindi ko na po babasahin kasi mahaba po ito, 4 to 16 po. Basahin niyo po Ephesians 4, 4 to 16. So, lahat po tayo kailangan maging part ng ating local church. Because yung local church po is one part lang yan ng body of Christ. Because the body, kagaya ko, may body po ako. There's only one head. Wala naman two heads po, di ba? So, there's only one head. And sabi ng Bible, the head is Jesus Christ. So, our body, meron pong iisa lang yan, pero meron different parts. There are mga cells, mga kamay, daliri, di ba, braso, balikat, heart, liver, kung ano-ano pa yung nasa loob ng katawan natin. So that is, kumbaga, in relation to the body of Christ, merong iba-ibang klase po ang mga sa buong mundo, iba-iba pong sector po yan, iba-ibang organization that is part of Jesus' body. So ngayon, anong ginagawa po niya? Para saan po yan? Yung connection nitong local church natin, tayo bilang isang mananampalataya, is important. We cannot grow without the body of Christ. We cannot grow kung hindi ka belong sa isang local church, hindi ka belong sa small group. You cannot grow by yourself. Can you imagine, may nakita ka bang isang baby o isang batang lumaki mag-isa lamang? I doubt. So, kailangan mo maging part nito, kapatid. So, bukas, that is December 31. Okay, ipagpapatuloy pa natin to. So I hope mag-stay tuned ka. I hope maging karoon ka ng energy, ng enthusiasm to follow this program na sinasabi ng Panginoon so that we can live 2025 talagang victorious, di ba? Magkaroon tayo ng growth at maging Christ-like tayo. Hindi po matatapos ang 2025. Kulang pa rin yan because there will be a continuous learning sa ating pumbuhay pananampalataya. Purihin ng Panginoon, manalangin po tayo. Salamat po, O Diyos, sa inyong mga tinuturo sa amin. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Nawa, itong 2025, Lord, ay matkaroon kami ng heart to know you more. Hallelujah. At sa pamagitan po ng inyong salita. At dalangin po namin, Lord God, ano man ang haharapin namin in 2025, nasa kamay niyo po kami, Panginoon. Tunay nga, Lord God, sinabi niyo, everything works for our good because we love you. Kaya po, Lord, salamat, Panginoon, at tulungan niyo po kami maging committed, maging active, enthusiastic, Panginoon, sa mga local church, sa small group namin po kinabibilangan. Kung hindi pa po, Panginoon, Lord, lead us to the local church and even to the small group, Panginoon. Salamat po for this, O God. Bless niyo po yung mga anak po ninyo. In the name of Jesus Christ, amen and amen. So God bless you. Kita-kita tayo bukas.